Kabilang ang singer na si Gerald Santos sa nagpaabot ng simpatya sa baguhang sparkle artist na si Sandro Mulak sa kinasasangkutang issue nito. Ang paglalakbay ni Gerald sa showbiz ay naglalaman ng iba't ibang yugto ng tagumpay at pagsubok. Pero sa kasagsagan ng paglalakbay niyang ito at sa tinatamasang tagumpay ngayon sa kanyang karera, hindi itinanggi ni Gerald na madaming beses din na gusto na niyang sumuko. Isa na dito ng mga panahong siya ay naging biktima ng pangmomolestya. The Philippine Showbiz List presents detalye sa ginawang pananamantala noon kay Gerald Santos. Showbiz Career Journey. Sa edad na 15, si Gerald at ang kanyang ama ay pumila ng alas 4 ng umaga kasama ang libo-libong aplikante para mag-audition sa ikalawang season ng Pinoy Pop Superstar Reality TV Singing Competition noong 2006. Nakapasa siya at nagipagkompetensya sa mga lingguhang episode at kalaunan ay idiniklara bilang grand winner ng season. Siya ang pinakabatang kampyon ng reality singing contest at ang kanyang tagumpay ay nagbigay daan sa kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz. Matapos manalo sa Pinoy Pop Superstar, pumirma si Gerald ng 5 taong kontrata sa GMA Records at sinimulan ang kanyang karera sa telebisyon. Naging regular siya sa SOP Rules. Nang taon ding yun, ay agad nasubukan ang kakayahan ni Gerald sa pag-arte nang makast siya sa primetime teleserye ng GMA na I Love New York. Bukod dito, naging co-host din si Gerald sa QTV's Popstar Kids. Ngunit isang taon bago matapos ang kanyang kontrata sa GMA, bigla ang lumipat si Gerald sa TV5 noong 2010. Kasunod nito, masasabing naging maganda ang takbo ng karera ni Gerald. Dahil noong 2011, nanalo siya ng Male Pop Artist of the Year sa Third Star Awards for Music. Noong 2012, inilabas naman niya ang kanyang ikatlong album na Gerald Santos, The Prince of Ballad. Nagawa din ni Gerald ang 5 major solo concerts. Nakapagsagawa siya ng mga nominasyon ng 4 na magkakasunod na taon bilang Best Male Concert Performer sa ALU Awards at nanalo ng award noong 2011 para sa kanyang Major Move concert sa Music Museum. Siya ay nakalikha at nakasulat ng 12 kanta. Si Gerald ay nagtanghal din sa songwriting competition na A Song of Praise sa UNTV. Kasabay ng pagpapayabong sa kanyang singing career ay ang pagpapamalas niya ng kanyang husay sa pag-arte. Natapos si Gerald ang kanyang kauna-unahang pelikula noong 2015, ang Memory Channel. Nakakuha si Gerald ng mga magandang reviews para sa kanyang pagganap bilang isang pasyente may amnesia na dumaranas ng anxiety at panic attacks. Ginampanan naman niya ang pangunahing tauhan sa dokumentaryong pelikula na Emilio Jacinto, Utak ng Katipunan. Kasama sa iba pa niyang proyekto sa big screen ang 2022 movie na Alcoda at Mama Sapano, Now It Can Be Told. Noong nakaraang taon, napasama si Gerald sa pelikulang Oras de Peligro. Maliban dito, ang pangalan ni Gerald ay kilala din sa teatro kung saan ay gumanap na siya sa mga pangunahing papel sa mga musikal. Pero sa kasagsagan ng paglalakbay niyang ito at sa tinatamasang tagumpay ngayon sa kanyang karera, hindi itinanggi ni Gerald na madaming beses din na gusto na niyang sumuko. Kwento ni Gerald, bago pa nga raw dumating ang Miss Saigon, mahigit 5 taon din na parang walang nangyayari sa kanyang career. Kaya naman pumasok sa isipan niya noon kung mag-regular job na lang siya o di kaya mag-aral na lang muna. Kahit anong araw na ibang pwedeng gawin aside from showbiz. Pero sadyang ibang araw kumilos ang Panginoon. Dahil nung panahong nasa punto na siya ng parang susuko na, ay bigla namang dumating ang Miss Saigon. Kasunod nga nito ay ang napakaraming oportunidad na nagbukas sa kanya sa loob at labas ng bansa. Maliban sa matagumpay na karera, masaya din ang love life ngayon ni Gerald. Habang nasa US, doon na nga niya nakilala ang girlfriend niya ngayong Pinay din na taga Cagayan de Oro at isang military officer sa Armed Forces ng Amerika. Mas may edad ito ng kaunti sa kanya at mag-iisang taon na ang long-distance relationship nila. Dahil hindi na rin bumabata at nasa edad na rin ng pagsisettle down, sinabi ni Gerald na napag-uusapan na rin nila ng nobya ang pagpapakasal. The Gerald Santos Harassment Issue. Kabilang si Gerald sa nagpaabot ng simpatya sa baguhang sparkle artist na si Sandro Mulak sa kinasasangkutang issue nito ngayon. Nasa gitna ng kontrobersya ngayon ang panganay na anak ni Nino Mulak matapos pumutok ang balitang biktima umano ito ng sexual na pang-aabuso. Sa kanyang social media post noong August 2,
Nireshare ni Gerald ang isang balita tungkol sa statement ng GMA Network na nagsasaad na natanggap na nila ang formal complaint ni Sandro laban sa dalawang independent contractors ng network. Ayon kay Gerald, marami ang nagme-message at nagtatag sa kanya tungkol sa issue. Muli raw nanumbalik ang sakit at hindi niya naiwasang maluha dahil kagaya ni Sandro, nalagay rin siya sa kaparehong sitwasyon noon. Ang kaibahan lamang daw ay wala siya naging boses at wala pang social media. Umaasa raw si Gerald na makamit ni Sandro ang hustisyang hindi niya nakamit noon. Ang revelasyong ito ni Gerald ay kinagulat at ikinalungkot naman ng maraming netizens, subalit marami rin ang pumuri na nanatili siyang matatag sa kabila ng nangyari. Lingid sa kaalaman ng karamihan, mahigit isang dekada na ang nakalilipas na nagsalita si Gerald tungkol sa naranasan niyang pangmumulestya sa kanya ng isang musical director na konektado sa sinalihan niyang singing contest sa GMA7. Matatanda na taong 2010 nang maghain si Gerald ng reklamong sexual harassment. Ito ang pinagpalagay na dahilan sa biglaang pag-alis niya sa bakuran ng Kapuso Network. Katunayan sa isang panayam ng taon ding yon, ay inamin niyang parang walang nangyari sa kanyang career sa dating home network. Sinabi ni Gerald na ang daming araw niyang naging tanong na parang dumating na siya sa point na sinisisi niya yung sarili niya. Ano daw ba ang ginagawa niyang mali at ganun ang nangyayari? Ganun pa man, ang mga taong nakapaligid at nagmamahal sa kanya ay sinasabing wala siyang ginawang mali. Ginawa lang daw niya ang kanyang parte at ang kanyang makakaya. Nilinaw naman ni Gerald na nagdesisyon ang kanyang pamilya na i-report ang suspect dahil nararamdaman na nila ang epekto ng mga aksyon ng lalaki. Ang ibig sabihin ay ang pagtanggi niya sa mga pang-uumit ng lalaki ay nagresulta sa pagkawala niya ng show at exposure sa network. Sinabi ni Gerald ang insidente ay unang nangyari habang siya ay bahagi pa ng contest at nagpatuloy ang mga pagtatangkang pangmumolestya kahit na siya ay nanalo na. Sabi ni Gerald, noong panahong yon ay 15 years old pa lamang siya at umabot ang halos 2 taon bago nila nailabas ang reklamo dahil naapektuhan ng kanyang karera na tila hindi umaasenso. Nang tanungin tungkol sa isang insidente na magpapatunay na siya nga ay biktima ng molestation attempt, ibinahagi ni Gerald na noong 3 grand finalist pa lamang sila sa palabas, inimbitahan siya ng suspect sa isang show sa Iloilo, ngunit wala ang ibang 2 contestants. Iginiit ni Gerald ang impluwensya ng lalaki ay malaking dahilan ng pagstall ng kanyang karera. Ngunit ang taong ito ay nagdala ng pagbabago para sa kanya at sa kanyang pamilya. Nang hindi nagkaroon ng resulta ang liham na ipinadala nila sa isang executive ng GMA, nagpa siya silang dumiretso sa isa pang mataas na opisyal ng GMA. Ngunit sinabi ni Gerald na hindi na niya tinuloy ang kaso mula sa kanyang panig dahil ang GMA na ang humawak sa pag-usad ng investigasyon laban sa sinasabing suspect. Kaugnay nito sa isang panayam naman sa kanya noong 2012 na usisa siya sa update ng inihain niyang reklamo. Sinabi ni Gerald na wala na ito. Administrative case lang daw kasi yon kaya sa loob lamang inayos. Nang matanong kung sapat na ba ang hindi niya pagtuloy sa pagdemanda, ayon kay Gerald, ayaw na nilang magtanim pa ng sama ng loob at aminadong ang iniisip lang nila nung panahon na yon ay ang pagpapatuloy ng kanyang career dahil talagang dapang-dapa sila. Napaalis naman daw sa GMA ang inakusahan niya ng sexual harassment. Sa tanong kung humingi ba ng tawad at kung may galit ba siya sa taong may ginawang kakaiba sa kanya, ayon kay Gerald, dati meron pero nawala na anya yon. Parating ng araw ito na nakaraan at nakapag-move on na siya. Patungkol naman sa kung ano ang may papayo niya sa mga baguhan para makaiwas sa pananamantala. Sinabi ni Gerald na nagkaroon noon ng issue na parang takot siya sa mga bading. Pero paglilinaw niya, ang naging issue lang doon ay labag sa kalooban niya ang nangyayari. Bilang payo sa iba, sinabi niya na dapat sundin ng isang tao ang kanilang tunay na nararamdaman at mga gusto. Kung may gusto silang gawin o makamit, dapat nilang pursigihin ito. Kung hindi naman daw nila gusto ang isang bagay, hindi nila kailangan itong gawin. Kung mayroon silang mga prinsipyo na pinaniniwalaan, dapat silang tumayo para dito at ipaglaban ang kanilang mga paniniwala. Ayon kay Gerald, ang desisyon kung paano nila nais mamuhay at kung ano mga prinsipyo ang kanilang susundin ay nasa kanilang sariling mga kamay. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!